Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome pong muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot po ng Presidential Communications Operations Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama po namin sa ating Global na Tayo team. Simula po kaninang sign-on natin umaga dito sa ating programa. Sa Master Control, kanina kasama natin ang production staff natin na si Mr. Leo Magpayo. Ngayon kasama rin natin mula sa production staff sa Master Control, si Jerome Toledo. Sa Wirecast, of course, kasama naman natin si Justin, and of course sa live audio streaming, si Miss Stephanie Vicente na siya ring ating executive producer na programang Global na Tayo. Ang ating pong programa ay nasusubaybayan po ninyo live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast through the facilities of the United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. And of course, nasa live audio streaming din po tayo. So please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Ngayong araw na ito, Friday, December 29, around, Monday, not Friday. Ano ba yan? Gusto ko kagad mag-weekend. Monday, December 29, araw at oras dito sa Pilipinas. Mahalaga po itong pag-uusapan natin as usual sapagkat as we wind down the year 2025, tututukan po natin ang mga naging mahalagang highlights and accomplishments ng Overseas Workers Welfare Administration para po sa ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. Alam naman po natin ang mahalagang papel at mandate ng OWA o ng Overseas Workers Welfare Administration para po sa kapakanan, welfare ng ating mga OFWs, hindi lamang ng ating mga OFWs, kundi ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At syempre, sa pagkakataong ito, makakasama po natin ang ating pong administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, Administrator PY Kaunan. Magandang umaga po, Administrator PY. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Sir Ray, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Excited na rin mag-New Year, Sir Ray. Oo nga po, parang nagmamadali, Administrator. Pero anyway, optimistic lamang po sa mga maaring magaganda pang highlights mangyayari for the year 2026. Now, speaking of 2025, Administrator, alam kong napaka-busy po ng OWA at ng DMW nitong 2025 going around, of course, sa iba't ibang bansa. At lalo-lalo na kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers na naghahatid kayo ng iba't ibang mga serbisyo through your mga serbisyo caravan. Pero para sa kaalaman po ng ating mga nanonood dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa, hindi lamang po yan ang mga highlights and accomplishments ng OWA. Can you please give us an overview or highlights ng mga accomplishments ng OWA para po sa welfare and benefit ng ating mga OFWs? Alam niyo, Sir Ray, pag year-end talaga, nagre-reflect talaga tayo as an individual, as an organization, gaano kadami yung natulungan natin itong nakaraang taon, no? And pagdating sa OWA, masaya naming medyo pag nagkikwento kami kung ilan yung natulungan namin, masaya dahil natulungan, pero ano rin parang bittersweet, Sir Ray, kasi ibig sabihin meron tayong kababayan na nangailangan ng tulong. So ang report namin ngayon year end is that mas mataas yung numero ng natulungan
ngayong taong 2025 than 2024. Nakaobserba tayo na may increase tayo by around 20 to 30% no, when Uy. it comes to the number of OFWs na natulungan natin. Ang interpretasyon natin dyan sa OWA is that tumataas yung tiwala ng ating mga OFWs sa OWA at sa Department of Migrant Workers sa paghingi ng tulong or pag-access ng programa. At ang maganda rin dito, Sir Ray, no, from December 2024 to ngayong Disyembre 2025 ay meron tayong increase by 500,000 sa membership ng OWA. Uy. So napakalaking numero ito at masaya kong inire-report po sa ating mga kababayan itong tiwala na binibigay sa atin ng ating mga OFWs. Mhm. Napakalaking numero po, yung halos kalahating milyon. Actually, lampas kalahating milyon na dagdag na miyembro ng OWA. So for 2025, more than 500,000 ang nag-avail nito o sumama sa OWA. Compared to 2024, Administrator, ilan lang yung 2024? Yung 2024, nagtapos ang taon last year na may 2 milyon na miyembro ang OWA. Ngayon po magtatapos tayo na meron tayong around 2.6 million na active miyembro ng OWA. Wow. So, Mhm. marami-rami, Sir Ray, ang nagbibigay ng tiwala sa OWA at sa Mhm. Department of Migrant Workers at Mhm. ito ay isang hamon sa amin na ituloy yung serbisyo at programa, pagandahin lalo para lalong maramdaman ng ating mga OFWs at kanilang pamilya yung mga programa ng ating pamahalaan. Well, having said that, Administrator PY, ano ba ang particular na serbisyo o programa ng OWA na masasabi po natin na napakinabangan ng ating mga OFWs at ang kanilang pamilya ngayong taon? Isa dyan, Sir Ray, of course, yung ating core na programa, yung pagtulong sa pangangalaga sa ating mga OFWs. Nandyan, paulit-ulit natin itong naririnig, Sir Ray, buong taon, ang Mhm. repatriation o pagtulong sa pag-uwi sa ating mga kababayan. At nakakita tayo ng around 20+% increase dito. Ibig sabihin, mas bumilis ang pagtulong sa ating mga kababayan, mas marami nagtitiwala sa OWA na tutulungan sila sa pag-uwi. No? Hindi pa lang tapos ang numero ngayong Disyembre, dahil ongoing pa rin po yan, pero as of yung latest number namin, no, papasok ng Disyembre, ay nasa around 170,000 ang natulungan natin in different forms of repatriation assistance. Yung iba, bumibili tayo ng ticket, yung iba, medical repatriation, yung iba, pagbigay ng tulong, pinansyal or medical sa ating mga kababayan. Isa pa, Sir Ray, no, ito matunog din buong taon, no, kasi kasama rin ng serbisyo ng OWA pag nangangailangan ng tulong ang ating mga kababayan, naging present na rin yung OWA kahit na walang problema, no, Sir Mhm. Ray, ang Mhm. ating mga kababayan. But just as sinabi nga ng ating mahal na Pangulo, iparamdaman naman natin sa ating mga OFWs yung pasasalamat at alaga ng pamahalaan. So yung Mhm. alagang OWA special projects natin, yung ating sikat na sikat, Sir Ray, na airport lounges sa Mhm. Terminal 3, Mhm. Terminal 1, yung ating seafarer sub na ngayong pagkatapos ng December 30 ay ilulunsad ang mas malaking Seafarer Welfare Center at ang iba't iba nating mga migrants brew at OFW Global Center sa Hong Kong. Sir Ray, lahat po yan nakapagsilbi ang OWA to 1.5 million OFWs this year. Ang numero pa lang yan is up to October 30. So maasahan ko siguro based on estimate natin, Sir Ray, lalapit yan ng mga around 1.7 million na Mhm. mga OFWs na napagsilbihan ng alagang OWA projects natin. Alright. When we say itong mga OWA lounges natin, lahat po ba ng paliparan, Administrator, o dito lang sa NAIA Terminal? Sa NAIA Terminals 3 and 1, ito naman ang major natin na international airports, yan ay simula last year, napapagsilbihan natin yung ating mga bagong bayani. Terminal 3, Sir Ray, around at any given time, no, more than
around 250 ang capacity niyan. Mhm. At yung pinakabagong Terminal 1 na Sir Ray, maimbitahan ko kayo soon para maipakita ko rin sa inyo Mhm. ang napakagandang Terminal 1, no? Pasalamat din tayo sa partnership ng ating pamahalaan with NNIC ni Mr. Ramon Ang at napakaganda nito. At ang nagme-maintain nito ay ang OWA, no? So, Mhm. around 150 naman ang capacity nitong lounge na to. Nai-report namin sa Kongreso na ang balak ng OWA, of course, is to set up more lounges, particularly in Clark International Airport at saka yung Cebu International Airport. Mhm. 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 Alright. Ngayon, Administrator, siyempre, itong mga umuuwi nating mga kababayang overseas Filipino workers, ah, yung iba repatriated, yung iba talagang end of contract na and they would like to stay, yung karamihan sa kanila, they would like to stay here for good. Makapagsimula ng sarili nilang hanap buhay, negosyo, para makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. So, at this point, ang OWA, ano po ang mga serbisyo nito para sa reintegration nitong mga OFWs natin na gusto nang manatili at mag-stay na for good sa Pilipinas? Saktong-sakto ang tanong nyo, Sir Ray. Yan talagang gusto kong mapag-usapan at ilunsad ngayong 2026, no? Na ang OWA may plano para sa inyo, para sa pagbalik, no? And jointly dapat pagtulungan ito. Um, Ngayon nasasanay tayo na yung reintegration survey, pinaplano lang pag pauwi na yung worker. Mhm. Pero kung iisipin mo, ako bilang parte din ako ng napakalaking OFW family, Sir Ray, no? Pati mga pinsan ko, tito ko, hanggang sa lolo't lola ko OFW. Mhm. Um, yung pagpaplano ng pag-uwi or reintegration, dapat nagsisimula pa yan, Sir Ray, sa umpisa pa lang, no? Ako nga, sanabi ko nga sa mga kasamahan ko sa OWA at sa Department of Migrant Workers, starting next year, palalakasin natin ang reintegration program ng OWA, lalong-lalo na't nakita natin ang dagdag na miyembro na sumali sa OWA, no? Itong mga ito ay umaasa ng magagandang programa mula sa OWA. So, Sir Ray, parang pahapyaw lang for 2026, no? Hindi kailangan ng OFW ang dole out o pagbigay lang ng ayuda. Ang kailangan ay programa at plano. At the moment na ang OFW, ang isang kababayan nating domestic worker, ay nagdesisyon ng umalis at magtrabaho, sa akin ang pananaw ko may konting problema o may problema ang pamilya na kailangan tulungan. Mhm. Kaya ang reintegration hindi dapat sa OFW lang, no? Dapat i-involve yung pamilya, Sir Ray. Minsan nga naitanong ko, bakit ganun? Kung sino pa yung OFW na umalis at Mhm. nagtrabaho at Mhm. minsan ay nasasaktan pa, siya pa yung bibigyan natin ng burden na kailangan pagbalik niya, meron din siyang magtrabaho siya ulit or magnegosyo. We have to involve the family, so it comes with reintegration planning, Mhm. assistance sa pamilya sa pagtayo rin ng negosyo para paghandaan yung pagbalik ng ating kababayan o kanilang kamag-anak. So OWA will take on a stronger program po for next year for reintegration. Hindi lang simpleng ayuda or pagbigay ng financial assistance, kundi plano at Mhm. programa na involve ang pamilya ng ating mga bagong bayani. Alright. When we say, of course, yung preparations for the reintegration ng mga OFWs na ito, na talagang OWA is, ika nga, talagang by heart and by mind, talagang inihahanda niya para sa ating mga OFWs. Pero, of course, this involves, of course, financial assistance, ano po, Administrator. Kasi may nag-message dito sa atin, itong si Miss Sheila Serrano. Nagtatanong siya, good morning po ma'am, bakit po sa pag-apply ng cash assistance, 3 valid pa po hinihingi? Siguro 3 valid IDs ito. Can we answer this, Administrator? Siguro kailangan ko ng konteksto rin doon kasi sa amin ang konsepto namin padaliin yung paghingi ng tulong, no. Mhm. Meron naman kaming database, Sir Ray, ang kailangan lang namin ay proof na of course ng identity ng worker, yung kanyang pasaporte at yung Sir Ray, may tatak do'n sa passport, 'di ba, kung kailan siya bumalik at yun lang naman ang kailangan natin, no.
Ito yung pagdating sa OWA, no? So I can answer when it comes to OWA na sinimplihan na natin yung mga requirements. Mhm, mhm. Um, Sir Ray, if I may discuss din, no, yung financial assistance compared to reintegration assistance. Ang financial assistance o ayuda, kailangan din, Sir Ray. Bakit? Kasi minsan, uuwi yung ating worker, yung ating kababayan na OFW, nawala na nga ng trabaho. Pagbalik ng Pilipinas, hindi naman natatapos yung responsibilidad niya sa pamilya niya. So dito sana, magkakaroon ng role yung ayuda. Kailangan niya pa rin ng pera or tulong dahil nawalan nga siya ng trabaho eh. Pero Mhm, meron mhm. pa rin silang babayaran. So dito yung OWA tutulong pa rin, no, at magbibigay pa rin ng financial assistance sa ating mga kababayan na distress or nawalan ng trabaho ng hindi dahil sa kanilang sariling dahilan, no. Yes, oo. Pero ang reintegration, Sir Ray, hindi lang ito para sa distress. Ito ay para sa lahat ng OFW at lalong-lalo na mga miyembro ng OWA na naghahanda ng bumalik. Dalawang bagay yan eh. Pwedeng hindi naman lahat gusto magnegosyo. Sir Ray, mahirap magnegosyo, no? Mhm. May iba gusto pa rin magtrabaho dito at nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang mga peso, no? Dole peso sa buong Pilipinas, pati sa Mhm. Department of Migrant Workers. Kasi marami din na miyembro ng OWA na nakakatanggap ng educational assistance or scholarship para sa upskilling, Sir Ray, yung ating mga Yes. kababayang domestic Mhm. worker na gusto Mhm. maging caregiver. Mhm. Pero sabi ko nga, hindi naman sapat na training lang. Kailangan din ituro natin sila doon sa kung saan sila pwede magkatrabaho. Mhm, Kasi at mhm. the end of the day, ang kailangan pa rin nila, no, ay magkaroon ng alternative doon na source of income doon sa nakagawian na nila na pagtatrabaho abroad. Mahirap 'to, Sir Ray, matagal na nating ginagawa, pero siguro dapat subukan nating palakasin lalo, lalong-lalo na ang suporta sa ating mga kababayan na hirap sa buhay, Sir Mhm, Ray. Marami mhm. pa rin pong sumisweldo ng below That's $500, Sir Ray. naku, that's true. Um, Mhm. and that is why madagdag ko lang, Sir Ray, ng isang napakalaking programa ng OWA is patungkol sa scholarship, Sir Ray, 'Yun. ng mga anak ng ating mga OFWs. And sa mga susunod na araw, may anunsyo ang OWA, no, sa utos ng ating mahal na Pangulo. Ang utos niya talagang alagaan yung mga OFW at kanilang pamilya. At ang tugon ng OWA diyan, paramihin ang scholars ng mga anak ng OFW. So abangan, Sir Ray, Yes. isang magandang balita ngayong bagong taon mula sa OWA. Pero yang scholarship programs na 'yan, nung huli ko po kayong nakapanayam tungkol diyan, dalawang prong approach 'yan, eh. Yung isa para sa, mga sa mga anak, beneficiaries ng OFW, pero meron pa kayong isa, eh, yung, scholarship mismo para sa OFW mismo. Tama, Sir Ray, kasi marami tayong OFWs, hindi lang po land-based, no, pati mga seafarers, Sir Ray, ang humihingi ng tulong sa OWA at may mga programa tayo for training. Kasi sa ibang mga um, propesyon or skills, Sir Ray, kailangan ng tuloy-tuloy na pagtitrain, no? And yan ang pinopromote natin, Sir Ray, no, sa tulong ng iba't ibang mga partners, no, from the government at saka private sector na magkaroon ng oportunidad for scholarships yung ating mga kababayan. Excited po ako ngayong 2026 kasi nandiyan talaga ang focus natin, no, sa reintegration. Kasama na rin diyan ang oportunidad para sa ating mga OFWs na ma-upskill, no? At isa nga sa ilulunsad, siguro, Sir Ray, first time maririnig at dito ko sasabihin sa show ninyo, no, Okay. ang importansya ng upskilling at bigyan ng libreng pagkakataon ng ating mga bumabalik na OFWs or may mga planong bumalik na makapag-aral or makapag-training ulit para makahanap sila ng mas magandang oportunidad or Mhm. trabaho para sa kanila. Itong ilulunsad natin na OWA Academy for Upskilling para sa ating mga kababayan, no. Bubuuin lang natin, nandiyan na yung parte-parteng mga programa sa OWA, palalakasin lang natin at bubuuin natin ito at sisiguraduhin natin na yung mandato ng Department of Migrant Workers at OWA
na training to make our OFWs globally competitive, but at the same time helping them when it comes to job placement. Yun ang importante, Sir Ray, hindi lang training, kailangan tatanungin din ng kababayan na nasaan yung trabaho Mhm. after nitong training. Okay. So, kailan po yan, yung upskilling academy, yung OWA Academy na yan, that will be expected by 2026, Administrator? 2026 kasi, Sir Ray, tayo'y umaasa, no, at sa suporta ng Kongreso through the Alagang OWA Fund, no? And dito natin po, isa yan sa actually during our budget hearings, no? Pinresenta natin ang gaano kaimportante yung upskilling. At sabi ko nga, kunwari, Sir Ray, no? Ngayon sa buong mundo, may demand for elderly caregivers Mhm. at mas malaki ang sweldo nito kesa sa domestic workers, Sir Ray, at mas maraming benepisyo. So, marami tayong kababayan na yun na rin naman ang ginagawa abroad, maging caregiver, pero yung kanilang trabaho, pangalan ng trabaho, pati sweldo, pang domestic workers. Sa tingin ko, lugi. Lugi pag Okay. gano'n, no? At ang nakikita nilang dahilan, kulang daw yung sertifikasyon or training. Baka dito, ah, yun ang ating ano, no, purpose kung bakit natin nilagay ito under the Alagang OWA fund natin. At nagpapasalamat kami sa Kongreso at sa Pangulo sa pagsuporta niyan. Yun, okay. Ngayon, pag sinabi kasi nating OWA Fund, this is different from the Action Fund na ngayon sabi nga marami ang umaasa dito pero parang nagkakaroon pa rin ng problema sa disbursement nung fund na ito. Is this different from the Action Fund, ito pong OWA Fund natin, Administrator? Magkaiba po. Ang OWA po, dalawa ang pondo. Yung isa po is a private trust fund, OWA Trust Fund. Hindi po pera ng gobyerno ito, Sir Ray. Ito po yung kontribusyon ng mga miyembro ng OWA, no? At ang pangalawang pondo ng OWA, yung nasa GAA, ang Mhm. part po niyan ay, ito po ay galing sa taxpayer, Sir Ray. Ang parte po niyan na minamanage ng OWA, yung tinatawag na Emergency Repatriation Fund or Mhm. ERF. Dito po natin kinukuha yung pera sa pagtulong sa ating mga kababayan na bumalik at magsimula ulit. At even our medical repatriation, Sir Ray, dito rin natin kinukuha pati yung pag-uwi sa mga bangkay ng ating mga kababayan na Mhm. pumanaw, no, sa ibang bansa. Alright. Ang Department of Migrant Workers, Sir Ray, ang may hawak ng Action Fund. Mhm. So hindi po to sa OWA, sa kanila po ito, sa DMW. At ito po naman ay sumasagot sa mga problema patungkol sa legal, medical, abroad, at tumutulong sa mga kababayan natin na kakailanganin ng agarang tulong. Kasi yun ang pangalan niyan, Sir Ray. Agarang, Mhm. ang first, yung A dun sa action is agarang. Mhm. Mhm. Okay. Sige. Alright. Pero Administrator, ito bibigyan daan ko lang tong ilang mga nagme-message sa atin while doing our program. Itong kay Vilma Javier. Ito. Vilma, ito kasi hindi kumpleto yung yung message mo sa akin. Sinasabi mo kasi wala pang sagot ang OWA dun sa kaso mo, pero wala akong nakikitang details ito. Ganito na lang gawin natin, Vilma. So give us the details kung ano man yung nilapit mo sa OWA para nang sa gayon ay ito ang maidulog namin sa OWA kung talagang concern ito ng OWA, si Vilma Javier. Give us the full details of this. Gayon na rin si Charis Diaz Seprioto. Ito naman kay Charis Diaz Seprioto, kasi ito yung may kinalaman, Administrator. Dito sa papers niya, nag-apply daw siya sa OWA ng balik Pinay, balik hanap buhay. Pero parang hindi yata siya nakakuha ng assistance. Isa rin Balik daw siyang Pinas po? distress. Oo. Balik Pinas? Balik Pinay, balik hanap buhay. Meron po ba tayong programang Ah, ganon, Administrator? Yung Balik Pinay, Balik Hanap Buhay po ay sa NRCO po ng Department of Migrant Sa Workers. DMW. Mhm. Minsan po, i-address ko na po, no, kasi palaging minsan nalilito yung ating mga kababayan, ito ba ay OWA or ito ba ay sa DMW, no, sa Department of Migrant Workers.
Ano naman kami, Sir Ray, no, meron naman kaming synergy ng Department of Migrant Workers bilang ang OWA ay attached agency po ng DMW. Pero siguro konting guidance po, Sir Ray. Unang-una po, yung mga programa ah, for example, ng reintegration po natin, no? Meron po tayo nung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, Sir Ray, na parang hindi sapat yung 20,000 na nabibigay para magsimula ulit dito sa Pilipinas. Ito yung kailangan na ilunsad na mas malakas for 2026. Yung Balik Pinay, I think this is with Department of Migrant Workers po and NRCO po. Ayun, okay. Sige, doon po sa mga nagpapadala ng kanilang mga tanong, komento, we will forward this to Administrator PY sa OWA, and pakiusap ko lang doon sa mga nagpapadala ng kanilang mga queries, just complete the details kung ano yung mga hiningi yung tulong sa OWA na sa tingin ninyo ay natagalan kayo o hindi na ibigay, para maidulog natin sa OWA para po matugunan nila ng sapat at tama. Alam ko matutugunan naman ito ng OWA. So going back to our discussion for the highlights of OWA for 2025, Administrator. Kanina napag-usapan na natin yung financial assistance, yung binabalak po ninyong OWA Academy for 2026 para sa reintegration ng ating mga OFWs, and of course yung scholarships ng ating mga families, immediate family ng OFW at mismong OFW. Pero bukod po dito, sapat ba ang pondo talaga ng OWA to pursue all of these programs and services? Sa ngayon po kasi, ang nasabit na ng Bicameral Conference Committee o naaprubahan na nila itong 2026 GAA, I think na-ratify na nila this morning o itong araw na ito for submission na lang at pirma ng Pangulo, which the President is expected to sign it I think next year, first week of January, I hope. Pero dito pa sa pondong ito ng 2026 GAA, sapat po ba, nadagdagan ba, o sapat ba itong pondong ito na na-allocate sa OWA to pursue these current programs at yung mga plano nyong programs at iba pang maaari pong magawang program for 2026? Umaasa kami, Sir Ray, na nadagdagan ng NEP, no? And para ito sa ating mga OFWs, ang pinaka-item, no, na umaasa kami talagang madagdagan is yung alagang OWA na item. Sir Ray, nasabi ko kanina yung alagang OWA ng mga special services natin, no? Nandiyan na yung upskilling, nandiyan yung mga lounges at iba't ibang mga centers natin, no, for training, upskilling, and overall welfare, no, na programs ng OWA. Pero madagdag ko rin na malaking component nito, Sir Ray, dalawang bagay. Kalusugan. Marami pong bumabalik sa ating mga kababayan. Sabi nga nila, after nila mag-contribute sa OWA ng matagal, pagbalik nila, Sir Ray, tapos wala na silang trabaho, may sakit sila, may maintenance drugs na sila, may gamot na ba na kailangan, saka naman walang programa yung OWA. Naririnig ko yan, Sir Ray, nakaka-relate ako kasi yung aking mga kamag-anak din na bumalik na sa Pilipinas. That's why we were able to establish, ito inspired by what the President said during the SONA, yung alagang OWA Botika at Yakap Center in partnership with VidaCure. Nagkaroon tayo sa ating central office, simulan natin at pinilot natin at libo-libo na, Sir Ray, ang nakapag-avail dito at kumukuha na ng kanilang monthly na supply ng gamot mula sa aming OWA Central Office. At ngayon pong papasok na January, ay magbubukas na tayo sa mga iba't ibang regional offices natin. Region 2, Region 4A, Region 3, at iba't iba pa pong rehiyon, lalong-lalo na sa Visayas at saka sa Mindanao. So, malaking challenge siguro, Sir Ray, sa atin is yung iparamdam sa ating mga kababayan yung tulong, no? Alam ko may limitasyon pagdating sa batas, pagdating sa OWA, no? Kasi ang active member lang, Sir Ray, na pwede is yung nagtatrabaho pa abroad
Okay. Pero 'pag bumalik ka na, hindi ka na puwedeng mag-contribute sa OWA. Gano'n kasi dinesign ang OWA 'no, matagal na 'to Sir Ray, mas matanda pa sa'kin ang OWA, eh. Mhm, yes. 43 years na po yung OWA at gano'n siya dinisenyo 'no, para tulungan ang mga kababayan natin na OFWs abroad. Pero sa tulong nga ng mga pondong ito, katulad nung Alagang OWA 'no, na programa, napaparamdam pa rin natin sa ating mga kababayan kahit bumalik na sila sa Pilipinas, na meron pa ring programa ang OWA at ang pamahalaan para sa kanila, lalong-lalo na't sila ay matagal na naging miyembro ng OWA. Oh, okay. So, alright. Pero ulitin ko lang, kapag hindi na member ng hindi na active, OFW, hindi na sila puwedeng mag-contribute sa OWA, tama ba yung dinig ko, Administrator? Sorry, Sir Ray, medyo malabo po, ano po yun? Alright, just to clarify, Administrator, kapag hindi na active, OFW, hindi na siya, makapagko-contribute sa OWA, tama po ba yung dinig ko? Hindi na po, eh, kasi ang batas po ng OWA, ang OWA Charter, hindi po siya katulad ng SSS or na puwede kayong voluntarily mag-contribute 'no. Ah, Dito po ay kailangan po kayo ay OFW na employed abroad. At yun po ang, siguro isa yan sa dapat din tingnan natin, moving forward, kung paano mas mapapaganda itong charter. Pero currently, sa ngayon po, Sir Ray, yan po ang nasa batas 'no, na na puwedeng maging active member ng OWA. At ang bayad po, Sir Ray, ay hindi pa po nagbabago since 1982 po. Ito po ay $25 for Mhm. every 2 years. Mhm, okay. Ulitin ko lamang po, do'n sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon through our Facebook broadcast live. Lahat po ng mga, questions niyo na pino-post ito sa ating, comment section, ito po ay, ire-refer natin, i-endorse natin sa OWA, yung mga nagiging, ika nga na-encounter niyong suliranin ano, tungkol dito. Para naman po mabigyan ng ample time, ang OWA at si Administrator PY na assess at sagutin. Kasi tulad nga ng sinabi ni Administrator minsan, nagkakaroon ng, confusion baka sa DMW 'yan, hindi naman sa OWA talaga, 'di ba? Yung mga kaso ng ganito. Pero halimbawa itong tulad nitong isa, please, allow me to, i-segue ito, ano po, Administrator PY. Nag-apply itong si Belinda Brabante. Nag-apply daw siya ng education assistance, kumpleto naman ng requirements, pero nag-auto response na wala agad slot. Unang araw ng pag-open ako nag-apply, bakit wala daw po kaagad na slot. Nangyayari po ba ito, Administrator PY? Nangyayari talaga, Sir Ray, kasi, in the past 'no, limitado yung slots dahil, Sir Ray, hindi enough yung pondo at ang pondo na ginagamit dito, Sir Ray, is yung OWA Trust Fund o yung pera Hmm, din ng mga OFWs. So, nagkakaroon po talaga ng limitadong slots sa scholarship, hindi ho talaga sapat. Sir Ray, kakasabi ko lang kanina, 2.5 million yes, po ang yes. miyembro, ng OWA 'no, at, yung ating scholarship, Sir Ray, meron po tayong dalawang klase para sa anak ng mga OFWs. Yung una po is para po ito sa mga tumatahak ng, science and technology kind of course po 'no. This is ang nagkasama namin sa pagsusuri diyan ay yung DOST, Sir Ray 'no. Limitado po ang numero niyan at mas malaki po ang, benepisyo, up to 60,000 pesos po ang educational assistance. EDSP po ang tawag diyan. Yung isa naman po, yung ODSP 'no, mas marami po tayong scholars or tinutulungan 'no sa kanilang tuition. Ito po mas madali dahil hindi naman ho nililimitahan kung ano yung kurso. Pero ito po ay, may kondisyon. Dapat po ang OFW ay sumisweldo ng $1,000 and below. Kasi Sir Ray, siyempre binibigyan nating prioridad, tulungan yung mga kababayan natin na nahihirapan 'no. Ngayon Sir Ray, alam ko na hindi lahat nabibigyan. Kasi nga hindi lang po 'to one time, Sir Ray, binibigay. 'Pag nag-commit ang OWA sa inyo, yung buong 4 na taon, Sir Ray, na nagka-college yung anak, nabibigyan po natin ng tulong. So, nagkakaroon po talaga diyan ng, systematic na proseso ng pagsusuri.
Pero nararamdaman ko yung frustration ng magulang kasi kahit po nung nag-aaral ako, hirap na hirap din yung aking mga magulang na government employees, pag-aralin kaming lahat. Kaya nga po, isa sa mga talagang tinutulak natin at sabi ko nga ngayong darating na bagong taon may anunsyo ang OWA patungkol dito, dadagdagan natin yung slots, Sir Ray. Okay. And I think 'no, base sa pag-check ko, konting pahapyaw na lang. I think ito yung pinakamataas na pagtaas ng slot sa Mhm. history ng OWA. Yun. Yan ay sabi ko nga naaayon sa talagang direktiba ng mahal na Pangulong iparamdam ang pamahalaan sa ating mga kababayan. Kung hindi man nila makuha ngayon yung mga benefits and welfare benefits na yan na administrator, for sure sa 2026 ilang araw na lang, 2026 na, hopefully ay makamit na nila. Ano po, administrator? Yes po, Sir Ray. Alam ko rin po actually mino-monitor ko. Usually mino-monitor, Sir Ray, yung nabibigyan 'no, ng tulong, Mhm. ng scholarship. Ako mino-monitor ko yung hindi nabibigyan. Kasi Mhm. ibig sabihin kailangan nila ng tulong tapos hindi namin agad nabibigay dahil sa limitadong pondo. Yan po yung sinusubukan naming gawan ng paraan kasi 'pag humingi ng tulong yung isang OFW sa edukasyon ng anak, sa pananaw po namin dapat gawan ng paraan at ang Mhm. ang sagot diyan is pondo, Sir Ray. Alam mo naman magpapaaral, sa ngayon 'no, kunwari, sa 20,000 per year or 80,000 na isang scholar sa loob ng 4 na taon, ilan lang yung kakayanin talaga namin at sa numero namin ngayon, ang OWA meron na po kaming around 20 plus thousand Mhm. Mhm. currently po na scholars ng OWA na mga anak ng OFW. So sinusubukan po natin na umakyat itong numerong 'to at sabi ko nga, so 23,000, Sir Ray, na anak Mhm. ng OFW ang tinutulungan ng OWA ngayon sa edukasyon. At sa mga susunod na araw, yung anunsyo ng OWA Mhm. sabi ko nga, Sir Ray, historically pinakamataas na pag-akyat ng slots, Yes. para sa scholarship. Alright. So, ika nga, we're very optimistic. Paano po ang masasabi natin na Administrator PY sa pagtatapos natin ng 2025 at sa pagpasok ng 2026? What can the overseas Filipino workers and their families expect from OWA sa pagtatapos ng 2025 and sa pagsalubong sa 2026? Unang-una po, siguro mas lalo pa namin talagang sisipagan at padadaliin yung mga proseso. Alam niyo yung digitalization at saka yung yan nga, kahit yung tanong kanina, Sir Ray, yung pasimplihan pa yung requirements, lahat yan po ay sinusubukan naming mailunsad. Una dyan, yung pagpapadali ng pagbayad ng membership ng OWA. Kasi hindi po lahat ng ating mga kababayan nakakapunta sa opisina natin Mhm. abroad. So, itong mga bagay pong ito, dagdag na dyan ang pagpapaganda at pagpapalawak ng ating mga programa. Yan po ay ginagawa natin dahil naririnig po namin kayo. Naririnig ko po yung mga komento ninyo, mga na pag umiikot po kami sa mga caravans at Sir Ray, nagpapasalamat tayo na halos over I think close to 100,000 ay napagsilbihan natin through our iba't ibang mga serbisyo caravan abroad. Mhm. Dinadala natin ang serbisyo ng pamahalaan, sa ating mga kababayan 'no. Hindi na yung uuwi sila at pipila at gagamitin nila yung araw ng bakasyon para sa pamilya nila, ngunit dinadala na natin ang serbisyo dun. Yan po siguro yung maaasahan niyo sa OWA sa 2026. I would say, yung serbisyo talaga na mula sa puso. Ramdam po namin kayo, nakikita po namin kayo, at ako na ho ang magsasabi 'no, kung ano pong kakulangan pa ay susubukan pa po naming talagang lalong lalong galingan pa, lalong i-improve. Um, and isa sa mga excited din kami, Sir Ray, yung pagpapaganda ng ating call center 'no. Mhm. Ibig sabihin, hindi yung physical na pagandahin, ngunit yung sistema Mhm. pagandahin para sa ngayon, Sir Ray, maraming
plataporma kung saan nagre-report yung ating mga OFW. Merong magte-text sa akin, magte-text sa inyo, may tatawag dito, may tatawag dyan. And ang gusto ho natin, ma-centralize lahat yan. Kasi Sir Ray, minsan nagtatag sila sa amin sa Facebook, pero may mas madali na Mhm. paraan, no, Mhm. ng paghingi ng tulong para ma-monitor din natin agad, Sir Ray. Kasi sa amin din sa loob ng OWA, binibilang din namin, kunwari mula sa panahon na nagsabi ka. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kababayan, minsan ho talaga, meron tayong mga kababayan na may pending na kaso, Sir Ray, abroad. Alright. Ah, as much as gusto natin sila pauwiin, hindi ho sila nabibigyan agad ng visa, exit visa pauwi. So ang ginagawa po natin, ina-assist natin sila habang nandoon sila hanggang maayos po nila yung kaso. In fact, dito papasok yung action fund ng Department of Migrant Workers na nagbibigay sa kanila ng abogado, Mhm. Sir Ray, Mhm. ng legal assistance. Mhm. Ah, minsan ho talaga nagkakaroon sila ng kasong personal. May utang abroad, no? Marami ho tayong mga kababayan na nakaka-experience ito, no? May utang, for example, sa Saudi Arabia, Sir Ray. Pag ganun, Sir Ray, hindi nabibigyan ng exit visa, nahihirapan talaga tayo na i-repatriate yung Mhm. workers. Kaya madagdag ko lang na dinadagdagan din natin yung pinapaganda rin natin yung pre-departure orientation seminar, Sir Ray. Kailangan po talagang seryosohin ito kasi po magkaiba talaga ang batas natin sa Pilipinas sa batas abroad. Mhm. Kasama rin po OWA dyan at every year po, Sir Ray, halos 800,000 ang dumadaan sa pre-departure orientation seminar ng OWA. So, ngayong taon po ng 2025, nakita po natin ang dagdag na miyembro, dagdag na nabibigyan ng tulong. Asahan nyo po mula sa OWA, mas lalo pa naming sisipagan, mas lalo pa namin pong gagalingan. Kasi po, sabi ko nga Sir Ray, kailangan ng tulong ng ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya. At yan po ang alagang OWA at ang serbisyong may puso na ibibigay namin sa kanila. Ayan, okay. You heard it straight from our OWA Administrator, Administrator Patricia Ibon Kaunan, Administrator PY, na gagawin nila ang lahat para madagdagan ang mga serbisyo ng OWA on top of the existing services and programs. Lalong-lalo na dito sa mga doon sa mga slot ng scholarship, tulad nung gusto mangyari ni Bingbing na sana madagdagan yung slot. Hayaan nyo po, yan nga tinututukan ni Administrator PY ngayon at sinusubukan nilang madagdagan pa yung slot para nang sa gayon madagdagan din yung yung pondo na gagamitin ng OWA para sa lahat ng mga serbisyong ito. With that, Administrator PY, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Alam kong it's not easy being the administrator, being the head of OWA sapagkat napakalawak po ng inyong responsibilidad. Ilang milyong mga OFW siya sa iba't ibang panig ng mundo. Ang walang bukang bibig kundi ang OWA at ang DMW. Kapag reintegration ang pinag-uusapan, financial assistance, scholarship at tulong, and even sa repatriation at problema nila sa kanilang mga employers. So, we pray, sincerely pray, na makayanan po ng OWA ito at maabot ng OWA ang lahat ng ating mga OFWs na nangangailangan ng inyong pong tulong. And with you at the helm, I believe hindi po nyo ito pababayaan at alam kong kayo po ay nakatutok dito, Administrator Kaunan. Maraming salamat, Sir Ray, sa suporta po ninyo at sa tiwala ninyo. Yun po siguro ang importante itong sabi nyo nga, medyo challenging ang trabaho namin po ng OWA at ng Department of Migrant Workers. Pero every time nakikita namin yung ating mga kababayan na natutulungan namin, nawawala po yung pagod at kahit hindi na matulog, no, basta lang po matulungan namin ang ating mga kababayan. So, on behalf, no, of all personnel of OWA, nagpapasalamat po kami sa ating lahat po ng ating mga kababayang OFWs. Proud na proud kami sa inyo at lagi ho kaming nandito sa likod nyo. Suportahan kayo at tulungan po kayo. Happy New Year po sa lahat. Sir Ray, Happy New Year sa inyo. Alam ko excited na kayo sa New Year. Yes. At babati ko po, God bless po sa lahat. At wishing everyone happiness, peace of mind, and love po, Sir Ray, love.
Thank you very much. Thank you very much, Administrator Patricia Ibon Kaunan. Kaisa niyo po kami sa paghahatid na serbisyo para sa ating mga OFWs. And please allow us from time to time na i-endorse sa inyo itong mga ibang mga queries ng ating mga kababayan, ng ating mga OFWs patungkol sa serbisyo ng OWA, which I know, I believe, truly believe, na talagang tutugunan po ng OWA. Maraming salamat po, Administrator. Thank you very much po. Ang ating pong administrator ng ating Overseas Workers Welfare Administration, Attorney Patricia Ibon Kaunan. Ayan, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga nagpadala ng inyong mga mensahe, sila Robles Bolano Rosemary, sila Black Widow Estrella Natingor, CC, ganyan din si Vilma Javier, si Marilu Basan, and of course si Rama Rama Abdur Rahim. Ayan. Wag po kayong mag-alala at we will endorse this to OWA. Ito pong inyong mga queries regarding sa financial assistance at doon sa pag-streamline ng mga requirements of documents needed sa pagproseso po ng inyong mga ina-applyan na serbisyo benepisyo sa OWA. Wag po kayong mag-alala, tututukan natin din yan. Alam kong hindi naman magiging mailap sa atin ng OWA sa ating mga i-endorse sa kanila mula po sa inyo. Alright. Si Vilma Javier. Okay. Sige, mamaya susubukan naming tawagan ka, Vilma, regarding your situation o yung hinihingi mong tulong. Alright? Sige. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin dito sa ating programang Global na Tayo, and we sincerely hope na nakapagbigay po kami ng serbisyo publiko sa inyo sa abot ng aming makakaya sa tulong na rin po ng ating Overseas Workers Welfare Administration. Sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakaagapay sa Master Control, nandiyan pa rin si Mr. Leo Magpayo, nag-ooperate ng ating Master Control ngayon. Kasama rin si Jerome sa Master Control din. And of course sa Wirecast si Justin. At sa ating live audio streaming nawala na, si Step. At ang ating din executive producer. Ayan, si Step din. And of course, ang ating pong butihing Administrator Attorney Patricia Ibon Kaunan ng OWA. Alright? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.